Napansin ni Luz Viminda na hindi niya suot ang kanyang alampay pagdating niya sa trangkahan ng kanilang bahay. Isang minuto pa lang ang nakalipas. Ang malambot na telang kulay lila ay nagbibigay ng init sa kanyang leeg, ngunit ngayon ay nakabuka ang kuwelyong kanyang abrigo, makapal na panlamig, at nanunuot sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hanging amihan. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, kinapa ang kanyang balikat, at lumingon sa madilim na kalsada. Wala pang 200 metro ang lalakarin patungo sa silungan ng mga pasahero. Sa likod ng matataas na pader ng mga bahay ay may ilang bintanang may ilaw. Tinatangay ng hangin ang mga tuyong dahon sa aspalto. Baka nahulog ang alampay sa loob ng pampasaherong bus sa mga hakbang pababa o kaya ay sa tabi ng sari-sari store nang hanapin ni Luz Viminda ang kanyang guwante sa loob ng bag. Napamura siya ng mahina at nagpa siyang bumalik. Ibinigay ni Cesar ang regalong iyon 4 na araw na kararaan. Sa araw ng kanilang anibersaryo ng kasal, habang nag-aalmusal, ipinatong nito sa tabi ng kanyang tasang kape ang isang pahabang kahon na may nakataling pilak na laso. At pagkatapos ay pinanood kung paano niya binuksan ang manipis na papel, lana at seda, sabi nito, "Gaya ng gusto mo." Hinawakan ni Luz Viminda ang tela at gulat na tiningnan ng kanyang asawa. "Ah, ikaw ba ang pumili nito?" Sino pa ba? Puro matitingkad ang iniaalok sa akin ng mga tindera. Pero naisip ko agad na babagay sa iyo ang kulay lilang ito. Ngumiti ito tulad noong nagsisimula pa lamang silang magsama. Nitong mga nakaraang buwan, palaging ginagabi sa pag-uwi si Cesar, idinadahilan ang mga problema sa pinagkukunan ng mga materyales, pagkaantala sa mga pagpapadala at mga biglaang pulong. Naging matipid na rin ang kanilang pag-uusap sa hapagkainan. Sa mga tanong niya, sumasagot ang kanyang asawa na sawang-sawa na ito sa kawalan ng pananagutan ng ibang tao. Ang regalo ay tila isang alok ng kapayapaan. Nang gabi ring iyon, tumawag si Lara sa kanyang ina at nag-ayang magkita sila sa Sabado. Si Cesar nang marinig ang pangalan ng kanyang anak-anakan ay biglang nagdilim ang mukha. May kailangan na naman siya. Gusto lang niyang kumain kasama mo. May sarili na siyang tirahan, magandang trabaho, at sariling buhay bilang isang matanda. Gayunpaman, hindi siya makatagal ng 1 linggo na hindi ka nakikita. Natahimik si Luz Viminda. Para sa kanyang asawa ang tirahang may 2 kwarto na binili para kay Lara pagkatapos nitong makapagtapos sa unibersidad ay isang napakamahal na regalo. Nakalimutan na nito ang mga taon na nagtiyaga sila sa mga inuupahang kwarto habang itinatayo ng kanyang asawa ang sariling kumpanya sa pagbebenta ng mga lupa't ari-arian mula sa wala. Kinaumagahan matapos ang kanilang pagtatalo, si Cesar mismo ang kumuha ng alampay sa aparador at ipinatong ito sa balikat ng kanyang asawa. "Gusto ko lang na magkaroon din tayo ng oras para sa ating dalawa." Ang mga salitang iyon ay nagpalambot sa puso ni Luz Viminda. Hinalikan niya ito bago umalis at nagpa siyang huwag ng balikan ang hindi magandang usapan. At ngayon, ang regalo ay nakakalat kung saan man. Sa silungan ng pasahero, pinayagan siyang super ng isang walang laman na bus na silipin ang loob, ngunit wala roon ang kanyang hinahanap. Sinuri ni Luz Viminda ang upuan. Sumisi sa likod ng isang malaking karatula at nagtanong sa tindera ng sari-sari store na malapit ng magsara. "Iba't ibang klase ng tao ang dumadaan dito," sagot ng ginang. Kapag maganda ang isang bagay, pinupulot agad iyon. Nakaramdam ng pag-iinit si Luz Viminda dahil sa pagkadismaya. Tatawagan na sana ni Luz Viminda si Cesar nang mapansin niya ang isang dalaga na naglalakad sa gilid ng kalsada. Maliit ang hindi kilalang babae. May suot itong mahaba at madilim na abrigo at isang kapansin-pansing bandana. Sa ilalim nito ay sumusilip ang itim at kulot na buhok. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang kulay lilang alampay. Mawalang galang na, inang sandali lang, huminto ang dalaga. Inilibot ang kanyang paningin sa mukha ng babae at pagkatapos ay tumigil sa nakabukang kuwelyo nito. "Ito ba ang hinahanap niyo?" Saan mo nakuha iyan?" "Malapit sa basurahan." Tinangay ng hangin papunta sa gilid ng bangketa. Kinuha ni Luz Viminda ang alampay at sinuri kung narumihan ang layalayan. "Malinis pa rin ang tela, maraming salamat. Akala ko talaga ay may nakakuha na nito." Binuksan niya ang kanyang bag para kunin ang pitaka, ngunit umatras ang dalaga. "Hindi na po kailangan ng pera, kunin mo na. Pambili man lang kape. Napakalaking pabor ang ginawa mo sa akin, hindi na po kailangan." Ibinalik ni Luz Viminda ang pitaka at isisilid na sana ang alampay sa isang supot na papel. Biglang itinaas ng dalaga ang kanyang kamay. Huwag niyo pong isusuot iyan at huwag niyo pong lalabhan sa bahay." Bakit tinitingnan ng dalaga ang alampay na tila ba delikado itong hawakan? Regalo po iyan ng inyong asawa, hindi ba? Ngumiti ng alanganin si Luz Viminda. "Ngayon sasabihin mo sa akin na nakikita mo ang nakaraan gamit ang alampay na ito."
Wala po akong nakikita gamit iyan. Ah, kung ganoon paano mo nalaman? Imbes na sumagot, nagtanong ang dalaga. Ang asawa niyo po ba mismo ang nag-uwi niyan sa bahay at nakiusap na lagi niyo itong suotin kapag nasa labas? Nawala ang ngiti sa mukha ni Luz Viminda. Ang mga tanong ay masyadong tiyak kahit na maari namang simple lang ang paliwanag. Kitang-kita ang kanyang singsing sa kasal kahit gabi. Ang mga mamahaling bagay ay kadalasang inireregalo sa asawa. Kahit sinong nagkukunwaring manghuhula ay kayang bumuo ng hinala mula sa ilang detalye. Inang, nagpapasalamat ako sa tulong mo pero nagmamadali ako. Tiniklop niya ang alampay at isinilit sa supot. Ibinaba ng dalaga ang kanyang buses. Huwag niyo na paulit isusuot iyan. Mamayang gabi ilagay niyo iyan sa ilalim ng unan ng asawa niyo. Pero huwag kayong magtatanong ng kahit ano. Kinaumagahan tingnan niyo kung ano ang gagawin niya. Para saan? Kung walang tinatagong lihim ang asawa niyo, magugulat lang siya. Kung mayroon man, si siya na mismo ang magbubuko sa sarili niya. Nagsalubong ang kilay ni Luz Viminda. Ah, anong lihim? Lumingon ang dalaga sa bus. Tapos nang manigarilyo ang super at umakyat na ito sa sasakyan. Sa sari-sari store, tumuknog ang paglock kandado. Pinatay ang tindera ang ilaw. Maaring nagkakamali po ako, sabi ng dalaga. Kaya nga po, subukan niyo muna. Alam niyo po na hindi ko ito sinasabi ng walang dahilan. Ako nga po pala si Nenita. Nagtatrabaho ako sa patahian sa likod ng butika. Bukas, makikita niyo po ako roon kung gusto niyong marinig ang karugtong. Ano ang apelido mo, Panganiban? Alam niyo po ba ang pangalan ko? Umiling si Nenita at mabilis na naglakad papunta sa tawiran. Tinawag siya ni Luz Viminda. Gayunpaman hindi na lumingon ang dalaga. Umandar na ang bus. Inilawan nito ang kalsada gamit ang mga ilaw sa harap at nawala sa kurbada. Naiwang walang tao sa silungan. 3 minuto na lang ang layo niya sa bahay. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Sinalubong siya ni Cesar sa salas. Nakasuot ito ng panlarong pantalon at isang pusyaw na kamiseta. Mula sa kusina ay amoy ang inihaw na liempo. Bakit ang tagal mo? Tatawagan na sana kita. Nawala ko ang alampay. Bumaba ang tingin ng kanyang asawa sa kanyang leg. Yung iniregalo ko sa iyo, nahanap ko rin. Nahulog pala malapit sa sakayan. Mabuti naman at hindi nawala. Inikot ko ang buong siyudad bago ko napili ang tamang kulay niyan. Kinuha nito ang kanyang abrigo at isinabit. Sinusubukan ni Luz Viminda na intindihin kung ang lalaking ito ay kayang magtago ng lihim sa isang kapirasong tela. And anong problema? Nanlalamig ka, malapit nang maluto ang hapunan. Sa hapagkainan nagkukuwento si Cesar tungkol sa isang bulto ng mga kagamitan sa paggawa ng bahay na naipit sa bodega. Halos hindi pinapakinggan ni Luz Viminda ang mga salita nito. Maaring isang manloloko, si Nenita na bukas ay sisimulan siyang kausapin tungkol sa kulam at manghihingi ng bayad para sa pangontra. Ang problema nga lang tinanggihan ng dalaga ang pera. Saan ka nagpunta ngayong araw? Tanong ni Cesar habang ipinapakita ang plano para sa isang lupain. Nakipagkita ako sa may-ari ng lote. Nagbus lang ako pa uwi. Iniwan ko ang sasakyan sa talyer kaninang umaga para matingnan. Ibinaba nito ang tinidor. Anong nakita nila? Sa ngayon wala pa. Nangako ang mekaniko na tatawag bukas. Sinabi ko na sa iyo na kailangan na itong palitan. Luma na iyon, 7 taon na. Para sa palagi ang paggamit mo, masyado ng laspag iyon. Ipinaalala sa kanya ng kanyang asawa ang pagbisita niya ngayong Sabado sa isang mansyon sa bakasyunan sa Antipolo, kung saan kakailanganin niyang maglakad ng halos 1 kilometro mula sa huling babaan ng bus. Sa tingin ko ay ipagpapaliban ko ang ating napag-usapang pagkikita, sabi ni Luz Viminda. Mayaman ang kliyenteng iyon, hindi dapat palagpasin ang ganyang mga ari-arian. Sa umaga ihahatid kita hanggang sa sakayan ng bus na sa talaan niya ang address, kay hindi na nakapagdataka na alam ito ng kanyang asawa. Pagkatapos maghapunan, pumunta si Cesar sa opisina niya sa bahay para sumagot ng mga elektronikong liham. Umakyat si Luz Viminda sa kwarto, isinara ang pinto at inilabas ang alampay. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, mukhang walang kapintasan ng tela. Ang etiketa ng tatak ay nakatahi malapit sa laylayan gamit ang kulay lilang sinulid. Ngunit may isang bahagi na kakaiba sa iba. Doon, ang mga tahi ay mas maliliit at mas mahigpit, na tila ba tinanggal ang tatak kamakailan at muling itinahi. Sa ilalim nito ay may makakapang maliit na umbok. Hindi ito aspile o nakalimutang palatandaan mula sa tindahan, kundi isang manipis at matigas na plaka. Ang una niyang naisip ay kumuha ng gunting at tastasin ang mga tahi. Binuksan na ni Luz Viminda ang kahon ng mga sinulid, ngunit naalala niya ang mga salita ni Nenita. Huwag magtanong ng kahit ano, subukan muna. May narinig siyang mga yabag sa pintuan. Itinago niya ang alampay sa ilalim ng kumot at isinara ang kahon ng panahi. Pumasok si Cesar nang hindi kumakatok. Anong ginagawa mo? Naghahanap ng pamahid para sa kamay.
Tiningnan ni Luz Biminda ang kahon ng panahi at tumawa. Nalito ako, nasa banyo pala. Huminto ang kanyang asawa sa tabi ng kama. Naglakbay ang paningin nito sa buong kuwarto, tumigil sa kumot at pagkatapos ay bumalik sa asawa. Medyo kakaiba ang kinikilos mo mula pa noong dumating kagaling sa sakayan. Nakakapagod lang ang araw na ito. Lumapit ito, niyakap siya sa balikat at hinalikan. Huwag kang magkakasakit, hindi ko kayang mawala ka. Naamoy ni Luz Biminda ang pamilyar na amoy ng pabango nito. May panahon na ang mga salitang iyon ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngayon sa kanyang harapan, nakikita niya ang mahihigpit na tahi malapit sa etiketa. Maliligo muna ako, sabi niya, sabay kumawala sa yakap nito, lumabas ang kanyang asawa. Muling inilabas ni Luz Biminda ang alampay. Ang umbok ay mismong nasa ilalim ng pangalan ng gumawa nito. Maaring walang kinalaman si Cesar dito. Baka nilagyan ng tindahan ng kagamitang panseguridad na nakalimutan nilang tanggalin. Kung ganoon, magiging katawa-tawa ang gagawin niyang pagsubok sa umaga. Pero bakit alam ni Nenita na ang asawa niya ang pumili ng regalo? Tumawag si Luz Biminda kay Lara. Sumagot agad ang kanyang anak. Ah, ma, ayos lang ba ang lahat? Gusto ko lang marinig ang boses mo. Ah, nagalit na naman ba si Cesar dahil kakain tayo sa labas? Huwag ka nang magsimula, nagsusufikap siya. Lagi mo namang sinasabi iyan pagkatapos niyang magbigay ng regalo. Lumapit si Luz Biminda sa bintana. Sa ibaba, papunta ang kanyang asawa sa garahe. Hawak ang telepono malapit sa kanyang tainga. Paano mo nalaman ang tungkol sa alampay? Nagpadala kang larawan kahapon. Maganda. Bagay ba sa iyo? Lumingon si Cesar sa bahay at nawala sa likod ng pintuan ng garahe nang hindi binubuksan ng ilaw. Kakaiba ang boses mo. Gusto sanang ikwento ni Luz Biminda ang tungkol kay Nenita, pero pinigilan niya ang sarili. Matagal nang walang tiwala si Lara sa asawa ng kanyang ina, at sa ngayon ay wala pang konkretong katibayan ng ina na karapat-dapat pag-usapan. Tatawagan na lang kita bukas. Pagkatapos ng usapan, nanatili pa siyang ilang minuto na nakatingin sa madilim na garahe. Bumalik si Cesar pagkalipas ng 15 minuto. Sa tanong kung saan siya galing, sumagot ito na tiningnan lang niya ang kandado. Pagsapit ng 11:00 na higa na sila. Mabilis na nakatulog ang kanyang asawa na nakaharap sa pader. Naririnig ni Luz Biminda ang paghinga nito, ang ugong ng pampalamig ng hangin sa baba, at ang mangilang-ngilang sasakyang dumadaan sa kalsada. Nasa aparador ang alampay. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili na kalimutan na lang ang kakaibang payo na iyon. Bukas ng umaga, pwede siyang pumunta sa patahian pakinggan si Nenita at magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Ang paglalagay ng isang bagay sa ilalim ng unan ng isang matanda ay tila isang kakatwang pagsubok. Subalit, totoo ang matigas na plaka sa ilalim ng tatak. Pasado 2:00 ng madaling araw, bumangon si Luz Biminda, sinusubukang huwag mag-ingay ang kama. Kinuha niya ang alampay, bumalik at maingat na inyangat ang gilid ng unan ng kanyang asawa. Tumausdos sa loob ang lilang tela. Sa ilalim ng unan gumalaw si Cesar, nanigas si Luz Biminda. Inayos nito ang kumot at muling nanatiling walang kibo. Nahiga si Luz Biminda sa kanyang pwesto, ipinikit ang mga mata at sinubukang kumalma. Matagal bago siya dinalaw ng antok. Pagkatapos ay nagsimulang maging magulo ang kanyang mga iniisip. Nagising siya dahil sa isang paggalaw sa kanyang tabi. Mula sa bintana ay pumapasok ang unang sinag ng umaga. 6:30 ang orasan, nakaupo si Cesar sa kama, nakatapak ang mga paa sa sahig. Ang kanyang kanang kamay ay nasa ilalim ng unan. Sumilip si Luz Biminda gamit lamang ang kauntingaw ng kanyang mga mata. Inilabas ng kanyang asawa ang alampay at hindi man lang ito nagulat. Hindi nito tiningnan ang asawa. Hindi nito inisip kung paano napunta ang damit na iyon sa kama. Agad na nahanap ng kanyang mga daliri ang tatak. Pinisil nito ang umbok, binaliktad ang tela, at tiningnan ang tahi. Nanigas ang mukha ni Cesar pagkatapos ay mabilis na tiningnan si Luz Biminda. Hindi siya gumalaw. Dahan-dahang tumayo ang asawa at hinila ng buo ang pinakababang kahon ng munting mesa nito. Sa likod nito ay may pangalawang cellphone. Hindi pa ito nakikita ni Luz Biminda kahit kailan. Kinuha ni Cesar ang alampay, pati na rin ang telepono, at lumabas papunta sa pasilyo. Isinara nito ang pinto ng kuwarto ng halos walang tunog. Naghintay ang babae ng ilang segundo bago bumangon. Nanlalamig ang kanyang mga talampakan sa sahig. Mula sa banyo ay narinig ang pagtunog ng seradura. Lumapit si Luz Biminda at inilapit ang tainga sa pinto. Noong una ay bulong lang ang naririnig. Pagkatapos ay nagsalita ang asawa ng mahina. Belen, napunta ang aparatong panubaybay sa ilalim ng unan ko. Saglit na katahimikan. Aba, ewan ko. Natutulog siya. Baka napansin niya ang tahi o nahanap niya ng hindi sinasadya. Hindi maunawan ang boses ng kausap nito. Sabihin mo sa tauhan mo na huwag munang gumawa ng kahit ano sa ngayon. Aayusin natin ito bago magsabado.
Tinakpan ni Luz Viminda ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. O sa sandaling iyon, mula sa loob ng banyo, tumunog ang maikling tono ng isang tawag na may video, na pamura ng mahina si Cesar. Amihan, bakit mo pinindot ito? Malinaw na narinig ang boses ng isang bata. And papa, pupunta ka ba ngayon? Sabi ni mama, malapit na tayong tumira sa bahay mong malaki ilang saglit. Natahimik si Cesar. Ibigay mo ang telepono kay mama. Nasa banyo siya ngayon, amihan. Patayin mo na ang tawag. Magkakaroon ka rin ng sarili mong kwarto. Lumayo si Luz Viminda sa pinto. Dumikit ang kanyang likod sa pader. Sa harap ng kanyang mga mata ay tila naglalaro ang mga maitim na anino, ngunit nanatili siyang nakatayo. May ibang babae ang kanyang asawa. Mayroon siyang maliit na anak na tinatawag siyang papa. At sa isang lugar mayroong isang lalaking naghahanda para gumawa ng isang bagay sa Sabado, habang ang aparatong panubaybay ang inaasahang magpapakita sa kanyang daan. Sa kabilang panig ng pinto, biglang pinutol ni Cesar ang tawag. Umikot ang busol ng pinto. Halos wala ng oras si Luz Viminda para humakbang pabalik sa kuwarto nang magsimulang bumukas ang pinto ng banyo. Bumukas ang pinto ng kasing lapad ng isang palad. Sumilip si Cesar sa pasilyo at nakita ang asawa sa tabi ng pader. Hinawakan ni Luz Viminda ang kanyang sentido na parabang kararating lang niya mula sa kuwarto. Anong ginagawa mo riyan? Tanong nito. Sobrang sakit ng ulo ko. Kukuha sana ako ng gamot. Hindi gumalaw ang asawa. Sa likod nito ay bukas ang ilaw. Sa kamay nito ay hawak ang pangalawang telepono. Ang lilang gilid ng alampay ay sumusilip sa likuran nito. Nasa kusina ang mga gamot, nakalimutan ko. Hindi pa kasi ako tuluyang nagigigising. Humakbang siya papunta sa hagdan. Lumabas si Cesar, isinara ang pinto, at humarang sa harap niya. Kanina ka pa ba gigising? Kakalabas ko lang. Wala ka kasi sa tabi ko. Sinuri nito ang kanyang mukha. Sinusubukang intindihin kung narinig niya ang usapan. At bakit ka nakatabi ng banyo? Nahilo ako. Ipinatong ng asawa ang kamay sa kanyang balikat. Tila malambing ang kilos, ngunit mas mahigpit ang pisil ng mga daliri kaysa sa nakasanayan. Bumalik ka na sa kama, kukuhaan kita ng tubig. Tumalikod si Luz Viminda at mabagal na naglakad papunta sa kwarto. Nagaantay ang kanyang likod sa isang sigaw. Luz. Lumingon siya, nagpalit ka ng punda kagabi, dumausdos yung punda sa unan ko. Inayos ko lang yung mga uan tapos nilagay ko diyan yung alampay. Saglit na tumigil ang babae, tila nag-iisip. Siguro nalito ako sa dilim. Nilapag ko iyon sa munting masa nung naghahanap ako ng pamahid. Baka nailagay ko sa ilalim ng unan mo imbes na sa akin. Gusto ko sana itong plansahin ngayong umaga. Bakit ka kinakabahan? Umiwas ang tingin si Cesar. Hawak niya ang alampay sa kamay niya. Naitago niya na sa kanyang likuran ng telepono. Anong hawak mo? Tanong ni Luz Viminda habang tinuturo ang braso nito. Lumang cellphone ko sa trabaho. Kinuha ko sa opisina kahapon. May kukunin lang akong mga numero. Bakit? Hindi ko iyan nakita dati. Halos hindi ko naman ito ginagamit. Kinuha ni Cesar ang alampay at idinaan ang daliri sa tatak. Wala kang napansin dito. Ano namang mapapansin ko? Nagdatastas na ang tahi. Hindi ko napansin. Ngumiti ng may kayabangan ng asawa, kahit na walang makitang ginhawa sa mukha nito. May nakagawian kang nakakaluwag ng mga gamit sa hindi inaasahang lugar gaya ng mga telepono. Halimbawa, nagkatinginan sila ng ilang segundo. Si Luz Viminda ang unang umiwas ng tingin at naupo sa gilid ng kama. Kuhanan mo na akong ang gamot. Masama talaga ang pakiramdam ko. Hindi nagmamadaling umalis si Cesar. Kahapon sa sakayan walang lumapit sa iyo. Ang tanong ay nagpakaba sa kanya. Yung tindera at ang tusuper ng bus. At sino ang nakahanap ng alampay? Isang dalaga malapit sa basurahan. Nagpasalamat ako at umalis na siya. Naging mapag-isip ito. Sa ngayon mas mabuting huwag mo munang suotin ang alampay. Nagtatastas na ang tahi. Dadalhin ko ito sa patahian. Saang patahian? Hahanap ako ng malapit dito. Lumabas si Cesar papunta sa garahe. Pagkaraan ng 1 minuto tumunog ang kandado ng pangunahing pinto. Tumakbo si Luz Viminda sa bintana. Tumawid ang asawa sa garahe at pumasok sa loob. Sa kamay nito ay dala ang alampay. Ang pangalawang telepono ay nasa bulsa pa rin nito. Nahiga siya at hinila ang kumot hanggang baba. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya kinailangan niyang ipagsalikop ang kanyang mga daliri sa tiyan. Sa kanyang isipan ay umalingaw-ngaw ang boses ng bata. At magkakaroon ako ng sarili kong kuwarto. Walang pag-aatubiling tinawag siyang papa ng bata. Ibig sabihin, matagal na ang relasyong iyon. May ibang pamilya si Cesar, sariling buhay, mga plano para sa bahay nito. Bumalik ito mula sa garahe nang wala ang alampay. Pumasok ito sa kwarto na may dalang tubig at gamot sa sakit ng ulo. Nilunok ni Luz Viminda ang gamot kahit nagawa-gawa lang ang pananakit ng ulo. Huwag ka munang lumabas ngayon. Ako na ang tatawag sa kumpanya natin. Hindi na kailangan.
Pagsapit ng alas 9, mawawala rin ito. Hinipon nito ang kanyang no, wala ka namang lagnat. Makalipas ang 20 minuto, bumalik si Cesar na nakaporma na. Kailangan kong pumasok ng maaga sa opisina. Kukunin ko ang sasakyan sa talyer mamayang hapon. Ang sasakyan ko? Para itanong ko na rin kung anong sira. Ako na mismo ang tatawag sa mekaniko. Kinausap ko na siya. Titingnan nila ang preno at ang pang-ilalim nito. Hinalikan nito ang asawa sa labi. Ang pagdampi ng mga labi nito ay nagdulot ng pandidiri sa kanya, ngunit hindi lumayo si Luzviminda. Mag-text ka kapag tuluyan ka nang nagsising. Mula sa bintana, nakita niyang sumakay ang asawa sa sasakyan nito. Hindi agad ito umandar. Kinuha muna nito ang telepono, pinindot ang harap nito ng ilang beses at saka lang lumabas ng garahe. Naghintay si Luzviminda hanggang sa mawala ang sasakyan, nilok ang pangunahing pinto, at bumalik sa kwarto. Walang laman ng pinakababang kahon ng munting mesa. Sa ilalim nito ay may makitid na espasyo. Nandoon ang kable ng pang-charge at isang maliit na susi. Kinuhaan niya ng litrato ang taguan. Ibinalik niya ang kahon sa puwesto at tinawagan ang numero ng talyer. Magandang umaga, ako si Luzviminda Macharaig. Nandiyan po ba ang sasakyan ko? Opo. Nakita na po ng punong mekaniko ang tala ng mga ipagagawa. Opo, tinanggap namin ang sasakyan kahapon. Nakatagda po itong suriin ngayon. Anong sira ang nakalagay? Kakaibang tunog daw po kapag pumipreno at maipanginginig kapag mabilis ang tagbo. Wala naman akong inuulat na ganyan, nag-alinlangan ng lalaki. Ang asawa niyo po ang nagsabi nito. Sabi niya, ilang araw na raw po ninyong napapansin ang mga sintomas na ito. Huwag kayong gagawa ng kahit ano nang walang nakasulat na pahintulot ko at huwag ibibigay ang susi sa kahit kanino maliban sa akin. Sige po, mag-iwan ako ng paalala. Ibinaba ni Luzviminda ang tawag. Sinadya ni Cesar na alisan siya ng sasakyan at pilit siyang pinapasakay sa bus. Nakarating siya sa patahian sakay ng isang taxi. Habang nasa biyahe, ilang beses niyang tiningnan ang salamin sa sasakyan. Ang takot ay nakakapit sa bawat madilim na sasakyan at bawat pamilyar na hugis sa bangketa. Sa likod ng butika ay may isang puwesto na may kupas na karatula na nakasulat, "Patahian ni Aida." Sa pinto ay may maniking na may hindi patapos na abrigo. Pumasok si Luzviminda. Sa itaas ng kanyang ulo ay tumunog ang isang maliit na kampanilya. Sa likod ng counter, isang babaeng nasa 50 anyos ang nakakabit ng siper sa isang tsaketa. Magandang umaga po, hinahanap ko si Nenita Panganiban. Iniangat ng may-ari ang kanyang ulo. Anong sadya nila? Kahapon ay may isinawli siyang gamit ko. Mula sa likod ng isang kurtina ay lumitaw si Nenita. Nakasuot siyang itim na pantalon at pusyaw na blusa, ang kanyang buhok ay nakapusod. Tita Aida, lalabas lang po ako ng ilang minuto. Maraming trabaho, importante po. Pumasok sila sa likod ng tindahan, kung saan may dalawang makinang panahi, mga kahon ng sinulid at isang plansahan. Isinara ni Nenita ang pinto. Ginawa niyo po ba ang sinabi ko? Ginawa ko. Nahanap ng asawa ko, ang tinatago niya. Paggising niya, kinapa niya ilalim ng unan at agad na tiningnan ang tatak. Pagkatapos ay naglabas siya ng pangalawang cellphone. Ibinaling ng dalaga ang kanyang paningin sa ibaba. Kung ganoon, hindi ako nagkamali. Ipagtapat mo na sa akin ang lahat. Wala nang paligoy-ligoy. Nasa bahay po ninyo ang alampay. Mali. Bakit nandoon ang aparatong panubaybay? Nakatingin sa kanya si Luzviminda, hinihintay ang karugtong. Anong aparatong panubaybay? Isang maliit na gamit na nagpapadala ng lokasyon. Nakikita iyon sa pamamagitan ng isang programa sa telepono. Sigurado ka ba? Ako mismo ang nagtahi. Natagalan bago na proseso ang kahulugan ng mga salita. Ikaw. 2 linggo na ang nakararaan, may pumunta ritong isang matangkad na babae, kulay Olandes ang buhok, medyo mas bata sa inyo. Nagdala siya ng bagong alampay at isang aparato na kasing laki ng isang malaking butones. Nakiusap siya na itago ko iyon sa ilalim ng etiketa ng tatak. Ano ang pangalan niya? Nagpakilala siya bilang Belen. Wala siyang ibinigay na apelyido. Naalala ni Luzviminda kung paano bumulong si Cesar sa banyo. Belen, napunta ang aparatong panubaybay sa ilalim ng unan ko. Ano ang sinabi niya sa iyo? Na ang matandang tiyahin daw niya ay palaging nakakaiwan ng gamit sa mga bus. Ang aparatong iyon daw ay makakatulong para mahanap ang bag o ang damit. Kung ganoon, bakit mo ako binalaan? Sumandal si Nenita sa mesa. Habang nagtatrabaho ako, may kausap sa telepono si Belen. Una, sinabi niyang ang alampay ay ireregalo sa isang babae. Pagkatapos ay idinagdag niya, sabihin mo na matagal kang pumili. Sinuot naman niya ng ilang buwan ang lahat ng ibinibigay mo sa kanya. Ano pa, nagpalakad siya malapit sa bintana at humina ang buses niya. Hindi ko narinig lahat, tapos narinig ko, ang mahalaga, isusuot niya ito sa Sabado.
Sa ganoong paraan, makikita ng lalaki sa pamamagitan ng panubaybay kung saan siya bababa ng bus at hindi siya magkakamali. Eksaktong ganoon. Bakit hindi ka agad pumunta sa pulis? Sinalubong ni Nenita ang kanyang tingin. Gamit ang isang putol na pag-uusap, pero ang kumuha nga lampay ay si Cesar. Kinabukasan, sinuri niya ang tahi nagbayad ng cash at nagtanong kung pwede bang palitan ang aparato kung sakaling masira. Nakilala mo na siya agad kahapon. Nang makita ko kayong hinahanap ang nawalang alampay na intindihan kong gawa-gawa lang ang kwento tungkol sa matandang tiyahin. Bakit mo naisip na asawa ko iyon? Sabi ni Belen, ang lalaki raw mismo ang kukuha ng damit at ireregalo ito sa asawa. Tapos dumating siya, kahapon ay may suot kayong singsing, at ang alampay ay mismong iyon din. Pinagtagpi-tagpi ko ang mga nangyari. Ipinunas ni Luz Viminda ang kanyang kamay sa mukha. Pwede mo sanang sinabi sa akin ang lahat sa sakayan. Pwede. At maniniwala ba kayo sa akin? Malinaw ang sagot. Nang nakaraang araw, napagkamalan pa ni Luz Viminda na manghuhula ang dalaga. Bakit mo ipinayo na ilagay ang alampay sa ilalim ng unan? Ang isang taong walang alam ay magtatanong kung paano napunta doon ang gamit ng iba. Dapat ay agad na mahanap ng asawa ninyo ang tatak. Sa ganoong paraan, nagkaroon kayo ng patunay kahit papaano para sa sarili ninyo. Kinausap niya si Belen. Sinabihan niya ito na huwag munang kumilos ang tauhan niya hanggang Sabado. Nangutla si Nenita. Ibig sabihin, totoong may panganib. May anak siya sa babaeng iyon. Isang maliit na bata ang aksidenteng nakatawag sa kanya gamit ang video at sinabing malapit na silang tumira sa malaki naming bahay. Binalot ng katahimikan ang likod ng patahiyan. Sa kabilang pinto umiingay ang makina ng panahi. Sinasagot ni Tita Aida ang isang customer tungkol sa haba ng manggas. Nai-record niyo po ba ang pag-uusap? Tanong ni Nenita. Hindi. Nakatayo ako sa tabi ng pinto at natatakot akong gumalaw. Kung ganoon hindi kayo pwedeng umuwi ng mag-isa. Hindi pa niya alam na narinig niyo siya. Ikinuwento sa kanya ni Luz Viminda ang tungkol sa pagkalito niya sa mga punda ng unan na naimbento niya. Nakikinig ang dalaga ng hindi sumasabat. Pwede bang tanggalin ang panubaybay nang hindi nasisira ang alampay? Kailangan lang tastasin ng ilang tahi. Siguro ay nakuha na niya ang aparato. Hindi sigurado. Kung ang plano ay naugnay sa Sabado kakailanganin niya ito. Sa Sabado ay kailangan kong pumunta para tingnan ang isang bakasyunang mansyon sa Antipolo. Pinilit ako ni Cesar na magbus at ipinadala ang sasakyan ko sa talyer gamit ang gawa-gawang dahilan. Biglang tuwid na umupo si Nenita, malayo-layo pa iyon mula sa sakayan. Halos 1 kilometro, halos walang mga bahay sa daan papunta doon. Huwag po kayong pumunta, wala akong balak pumunta, lumapit si Luz Viminda sa bintana. Sa paradahan ay may mga sasakyan malapit sa botika, ang mga nagdaraan ay nagmamadali sa kanilang mga gawain. Kailangan kong alamin kung sino itong Belen na ito. Pwede ko siyang ilarawan. Mas mabuting ipakita mo sa akin ang kuha sa kamerang pansiguridad. Walang kamera sa loob. Sa labas mayroon sa botika. Pero hindi ko alam kung nasabi ang kuha noong 2 linggo ng nakararaan. May natira pa ba sa resibo ng pinagawa niya? Hindi ito kinuha ni Belen. Nagbayad siya ng perang papel at sinabing hindi na kailangan ng resibo. Sinadyang piliin ng babae ang isang patahian kung saan bihirang itala ang mga kliyente. Naglabas si Nenita ng isang tarjeta, calling card. Ito po ang numero ko. Huwag niyo po itong isabi gamit ang pangalan ko. Handa ka bang patunayan ang mga sinabi mo? Sasabihin ko ang lahat ng narinig ko at ginawa ko. Kahit pa akusahan nila ako ng pakikipagsabuatan. Hindi ko alam kung para saan ang aparato. Kung mananahimik ako ngayon, mas lalala ang sitwasyon. Kumatok si Tita Aida. Ngeni, naghihintay ang kliyente, lalabas na po. Pinigilan ni Luz Viminda ang dalaga. Bakit hindi ka nanghingi ng pera kahapon? Bakit ko naman gagawin iyon? Dahil ako mismo ang nagdahi ng isang bagay na mapanganib. Naniwala ka kay Belen. Naniwala ako. Ngayon ay dapat ko na lang iwasto kung ano ang kaya kong gawin. Sa labas, tinawagan ni Luz Viminda si Lara. Sumagot ang kanyang anak na may inaantok na buses. Ama, napakaaga mo namang tumawag. Nagtatrabaho ako mula sa bahay ngayon hanggang tanghalian. Anong nangyari? May ginawa ba sa iyo si Cesar? Lara, pasiusap, walang tanong sa telepono. Agad na naalerto ang kanyang anak. Nasaan ka? Malapit sa terminal ng bus. Mag-aarkila ako ang sasakyan. Bubuksan ko ang pinto ang tanggapan sa ibaba. Nag-vibrate ang telepono nang dumating ang sasakyan. Tumatawag si Cesar. Kamusta pakiramdam mo? Tanong nito. Mas mabuti pang nasa bahay ka na lang. Tiningnan ni Luz Viminda ang paalis na karatula ng patahiyan. Kani-kanina lang ako nagising. Naiwan ko ang isang folder sa opisina. Babalik ako sa loob ng 40 minuto.
Pinilit niyang sumagot ng mahinahon. Sige, hihintayin kita. Matapos ang tawag, nagtanong ang tusuper ng inarkilang sasakyan kung dapat ba siyang umikot. Hindi, diretsuhin niyo lang po. Papauwi na si Cesar. Sa loob mga 40 minuto ay makikita nitong walang tao sa kuwarto at malalaman nitong nagsinungaling ang kanyang asawa. Binuksan ni Luz Viminda ang programa ng mga kamerang panseguridad ng bahay sa kanyang telepono. Ipinapakita ng screen ang garahe, ang balkonahe, at ang pinto. Inilipat niya sa kuha noong umaga. Lumabas ang kanyang asawa na dala ang alampay. Nawala ito sa garahe at pagkatapos ay bumalik nang wala ito. Makalipas ang 1 minuto, muling lumitaw at tumingin sa mga bintana. Pinalaki ng babae ang larawan. Sa kamay nito, may hawak na maliit at itim na bagay si Cesar. Pinisil nito iyon, tumingin sa bahay at ibinulsa. Hindi iyon susi. Nasa pangangalaga na nito ang aparatong panubaybay. Sa sandali ring iyon, lumitaw sa paningin niya ang sasakyan ng kanyang asawa. Pumasok ito sa garahe bago ang napag-usapang oras. Mabilis na bumaba si Cesar na hindi man lang isinasara ang pinto at naglakad papunta sa bahay. Hindi sumagot si Luz Viminda. Pangalawang beses nang nagring at pagkatapos ay pangatlo, sumunod ang isang text na mensahe. Nasaan ka? Iniangat niya ang kanyang paningin sa kalsada. 10 minuto lang at makakarating na siya sa bahay ni Lara. Agad na lumitaw ang isang bagong mensahe. Luz, muling umilaw ang telepono sa kanyang kamay. Pinatay niya ang tunog nito. Tahimik lang ang tusuper. Sa labas ng bintana ay nagdadaan ang mga pamilyar na kalsada at sa paningin ng babae tila nakikita niya ang sasakyan ni Cesar sa bawat kanto. Hinihintay siya ni Lara sa ibaba ng gusali. Pagkakita sa kanyang ina, binuksan nito ang likod na pinto ng sasakyan, sakay bilis. Sa loob ng kanyang unit ay amoy kape. Hinubad ni Luz Viminda ang kanyang abrigo, ngunit naiwan ang bag na nakasabit sa kanyang balikat. Ilok mo rin ang seradura sa itaas. Ginawa ng kanyang anak ang hinihingi niya at hinawakan siya sa pulso. Ah, nanginginig ka ba? Anong nangyari? Ikinuwento ni Luz Viminda ang tungkol sa alampay sa aparatong panubaybay sa pangalawang cellphone at sa usapan sa likod ng pinto ng banyo. Ang mga salita tungkol sa batang si Amihan na 5 taong gulang ang pinakamahirap sabihin. Sinubukan siyang pigilan ni Lara ng ilang beses, ngunit nakiusap ang ina na pakinggan muna siya hanggang dulo. Nang banggitin niya ang pangungusap tungkol sa lalaking pinagsabihan na maghintay hanggang Sabado, isinara ng dalaga ang kanyang bitbiting computer, laptop. Hindi ka na babalik doon mag-isa. Kailangan ko ang mga gamit ko at mga dokumento. Kukunin natin yan mamaya. Naiwan sa bahay ang card ko ng pagkakakilanlan, mga papeles ng lupa, at mga susi sa kahadero. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa ilang papel. Napabuntong hininga si Luz Viminda at umupo sa isang upuan. Ang daming taon na makasama kami at kahapon ay tahimik siyang naghahanda ng hapunan. Habang nangyayari yun, pinag-usapan na pala niya kung saan ako aabangan ng isang tao. Inilapag ni Lara ang isang basong tubig sa harap niya. Na-record mo ba ang usapan? Hindi kumukuha ng tunog ang mga kamera sa bahay, puro video lang. Kung ganoon, isasalba natin ang lahat ng meron tayo. Itinago ng kanyang anak ang kuha mula kaninang umaga. Nagtabi ng kopya sa isang maliit na imbakan, flash drive, at ipinadala ang isa pa sa isang ligtas na imbakan sa internet. Huwag mong bubuksan mga mensahe ni Cesar mula sa screen mo. Hayaan mo siyang isipin na wala kang nakita. Alam na niya na umalis ako, pero hindi niya alam kung gaano karami ang alam mo. Nag-vibrate ang telepono. Tumatawag si Cesar. Tiningnan ito ni Luz Viminda ng walang lakas ng loob na sumagot. Sagutin mo, sabi ni Lara. I-load speaker mo. Bubuksan ko ang aparatong tagapagtala ng boses. Binuksan ng kanyang anak ang programa at tumango. Hello, sabi ni Luz Viminda. Nasaan ka? Mahinahon ang boses ni Cesar ngunit matalim ang mga salita. Nasa bahay ni Lara. Bakit ka nagsinungaling na nasa bahay ka? Biglang sumama ulit ang pakiramdam ko. Natakot akong mag-isa. Puwede mo naman sanang sinabi agad, nagmamadali ka. Hindi ko gustong mag-alala ka. Nakabalik ako ng 20 minuto. Wala ka na. Natahimik si Luz Viminda. Naging tahimik din sa kabilang linya. Luz, nag-aalala ka kaninang umaga. Tapos nawala ka. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Sinisiraan na naman niya ako sa iyo. Sumimangot si Lara dahil yan sa kung paano mo siya tratuhin. Hindi ko man lang nasabi na pupunta ako sa kanya. Paano ko ba siya tratuhin? Napakabilis ng tanong at may bahid ng panghuhusga. Tinitiis mo siya pero hindi mo siya tanggap. Huwag kang mag-imbento. Hindi ako nag-imbento. Rinig na rinig ang buntong hininga ng kanyang asawa. Umuwi ka na. Pag-usapan natin ito ng walang ibang tao, mananatili ako rito hanggang hapon, hindi ko ipinapayo yan. Isa ba yang pagbabanta? Isa itong pakiusap para hindi mo sirain ang pamilya natin dahil lang sa mga imahinasyon ng anak mo. Naputol ang tawag.
Pinatay ni Lara ang pan-record ng boses, kinakabahan siya. Namimilit. Tingin mo kaya nalaman na niya na alam mo ang tungkol sa aparatong panubaybay. Hindi sapat yun para malaman niya. Pero para sa isang akusasyon, o magagamit ito para sa isang agarang investigasyon, kasama ang salaysay ni Nenita at kopya ng kamera, nakatitig si Luz Viminda sa madilim na telepono. Bakit galit na galit siya sa'yo? Nainis siya na mayroon kang taong hindi niya kontrolado. Hinayaan ko siyang magsabi ng masasamang bagay tungkol sa'yo. Noong una nagtatalo kayo, tapos nagsimula kang makipagkita sa akin sa labas ng bahay na parang may ginagawa kang kahiya-hiya. Umupo si Lara sa harap niya. Nagalit ako lalo na matapos ang nangyari sa pagbili nitong tirahan natin. 3 taon na ang nakararaan, ibinili ni Luz Viminda ang kanyang anak ng sariling, unit gamit ang personal niyang ipon na nasa isang account na nakapangalan sa kanyang anak bago pa man siya ikasal. Nalaman ni Cesar ang transaksyon pagkatapos marehistro at gumawa ng iskandalo. Sumigaw siya na dapat umutang ang anak ng asawa niya tulad ng ibang tao. Idineklara pa nito na hinihintay na lang ni Lara ang pagkamatay ng ina para hingin ang kalahati ng bahay. Tinawag ni Luz Viminda ang mga salitang iyon na nakakadiri. Humingi ng tawad ang asawa niya, nagdala ng bulaklak, ngunit tuluyan nang nasira ang relasyon nila ng dalaga. Palagi siyang bumabalik sa usapan tungkol sa mana, sabi ni Lara. Kahit noong wala kang sakit, naisip ko na takot si Cesar na mawalan ng bahay. Ang bahay ay binili bilang ari-ariang mag-asawa. Ang kalahati ay pagmamay-ari na niya, iniangat ni Luz Viminda ang kanyang ulo. Kung may mangyari sa akin, ang parte ko ay mapupunta sa mga tagapagmana ko sa batas. May ginawa ka bang huling abilin? Wala. Kumuha si Lara ng papel at gumuhit ng isang diagram. Kung ganoon, ang kalahati mo ay paghahatian namin ayon sa manang itinatagdang batas. Ang sinabi ng maliit na batang si Amihan tungkol sa malaking bahay ay hindi na mukhang imahinasyon lang ng bata. Ipinangako sa bata ang isang kwarto kung saan nakatira ngayon si Luz Viminda. Naplano niya ang lahat, bulong niya. Posible, pero kailangan natin ng mga katibayan. Hinanap ni Lara ang numero ni Abogada Teresita Velasco na humahawak ng mga legal na usapin ng kanilang kumpanya. Tawagan mo siya. Sabihin mo na kailangan mo ng agarang konsultasyon dahil sa pagbabanta sa buhay mo. Makalipas ang ilang minuto, nakipag-usap ang abogada at sinabihan silang pumunta agad sa opisina niya. Sumakay sila ng inarkilang sasakyan mula sa kabilang gusali. Sinalubong sila ni Abogada Velasco sa kanyang opisina, isinara ang mga tabing ng bintana at nagsimulang magsulat ng mga tala. Ibinigay ni Luz Viminda ang kopya ng usapan, video mula sa garahe, mga litrato ng taguan at numero ni Nenita. Ang mismong panubaybay ay na kay Cesar. Natapos ang asawa ko sa pagkukuwento, naiwan ang alampay sa bahay. Handa ka bang magsampa ng formal na reklamo ngayon mismo? O kung gayon, huwag kang mag-imbestiga sa sarili mo. Nisubukang mapaamin ng asawa mo. Nakatunog na siya. Kailangan kong kunin ang mga dokumento ko. Pagkatapos mong pumunta sa presinto at may kasamang pulis, dahil may banta sa kaligtasan mo, hindi ka maaaring bumalik doon mag-isa. Hininging abogada kay Lara na gumawang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sinuri ito ni Luz Viminda gamit ang talaan ng mga tawag at kamera. Huwag magbura ng anumang mensahe, babala ni Abogada Velasco. Itago ang mga orihinal. Kumuha ng litrato ng screen nang makikita ang petsa, oras at numero. Sa himpilang pambansang pulisya, sinalubong sila ni Police Major Danilo Magtanggol. Pinakinggan niya ang pag-uusap at hiningi kay Luz Viminda na idetalye ang mga pangyayari. Tumagal ang salaysay ng halos 2 oras. Ikinuwento niya ng walang anumang sapantaha, pawang mga ginawa lang mga sinabi, at ang oras. Lalo niyang binigyang diin ang gaganaping lakad sa Sabado, ang direksyon ng mansyon, ang pagkawala ng sasakyan, at ang madilim at liblib na kalsada sa mula sa sakayan ng bus. Sino ang nakipag-usap para magkita? Tanong ni Major Magtanggol. Ang may-ari mismo ang tumawag sa ahensya, kinausap mang tauhaw ko. Nakita ni Cesar ang paalala sa aking talaan at sinimulan akong pilitin na pumunta. Nasa telepono ng opisina at talaan ko ang mga detalye ng may-ari. Sa ngayon, huwag kang makipag-ugnayan sa kanya. Hiningi ng investigador ang mga detalye tungkol kay Belen at Amihan, at ang hindi kilalang lalaki. Sumagot si Luz Viminda na narinig niya ang boses ng bata mula sa telepono nito sa banyo at bahagya lang niyang narinig ang kinakasama nito. Handa si Nenita na patunayan ang sinabi ko. CJ, tinawagan ni Magtanggol ang dalaga sa harap ni Luz Viminda, nagpakilala at inimbita itong pumunta sa presinto. Pumayag siya. May matutuluyan ba kayo ngayon? Tanong niya sa anak. Alam ng asawa ninyo ang tirahan ninyo? Opo. Kung ganoon, lumipat muna kayo ng lugar ng ilang araw. Huwag ipaalam sa kahit kanino, maliban sa taong buong buo ang tiwala ninyo at sa abogada ninyo.
Tumutol si Lara, sinabing mananatili sa kanya ang ina at tatawagan niya ang isang kaibigan para matulog doon. Upang hindi sila maiwang mag-isa, sinuportahan ng investigador ang desisyong ito para sama-sama silang matulog sa bahay ng anak. Baka pumunta ang asawa ninyo doon at piliting makipag-usap. Hindi natin pwedeng payagan ang isang delikadong paghaharap at ang mga dokumento ko. Unahin natin ang kaligtasan ninyo. Tungkol sa mga susunod na hagbang, ipapaalam lang namin ang mga kailangan namin sa inyo. Hindi siya nangako nga agarang pag-aresto. Naunawaan ni Luz Viminda na ang isang nakakabahalang usapan ay hindi sapat para sa kasong sabuatan sa pagpatay. Dumating si Ninita sa presinto na kasama si Tita Aida. Dala ng dalaga ang kanyang kwaderno ng mga ipinapatahi. Sa pahina ng nasabing araw ay may nakasulat. Alampay tatak aparatong panubaybay pera, sa tabi nito ay nakasulat ang halaga. Isinusulat ko ang mga pinapagawa sa aking paliwanag niya. Yung kliyente, hindi niya ibinigay ang apelyido niya. Inanyayahan siya ni magtanggol na pumasok sa opisina niya. Si Luz Viminda at ang anak niya ay pinaghintay sa pasilyo. Habang naghihintay, sinuri ni Lara ang telepono ng kanyang ina. Nandito ang pinagsasaluhan ninyong account. Nakikita ni Cesar ang mga gamit na nakakonekta sa kanya. Ako mismo ang nag-ayos nito nang mawala ko ang telepono ko noong 1 taon. Pinatay ko na ang nakakasunod sa lokasyon mo, sabi ng anak mula sa salaming pinto. Nakikita ni Luz Viminda si Ninita na sumasagot sa mga tanong. Nakatayo ang tiyahin niya sa tabi niya. Inilalagay ng dalaga sa panganib ang kanyang patahian at ang kanyang kapayapaan para sa isang hindi kilalang tao. Nag-vibrate ang telepono. Nagpadala si Cesar ng mensahe. Lara, gusto mo ba kaming paghiwalayin ulit? Huwag mong hayaang sirain niya ang buhay mo. Umuwi ka na, mahal kita. Ipinakita ni Luz Viminda ang telepono sa abogada. Tinawag nito si Magtanggol. Kinuhaan ng pulis ng litrato ang mga mensahe gamit ang isang opisyal na kamera at sinabihan siyang huwag sumagot. Pagdating ng gabi na puno ng tensyon ang tirahan ni Lara. Sa ibabaw ng mesa ay nandoon ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at isang maliit na imbakan ng datos na may mga kopya ng mga video. Dumating si Marga, kaibigan ni Lara mula noong kolehiyo. Pagkatapos ng trabaho na may dalang sa isang bagat-agad na sinuri ang mga pinto at kandado. Dinalhan kita ng damit pambahay, tsinelas, sepilyo at gamot mo sa high blood, sabi niya kay Luz Viminda. Salamat. Hindi na sana kita idinamay dito. Hindi masisira ang buhay ko sa isang gabi lang. Sa kusina, ipinaliwanag ni Lara kung bakit hindi pwedeng umuwi ang ina niya. Nakinig si Marga ng tahimik at minsan lang nagtanong. Ang alampay ay para sundan ang ruta niya. Bukas na maglalakad si Mama mula sa sakayan ng halos 1 kilometro sa isang liblib na lugar. Kung ganoon, hindi tayo magbubukas ng pinto sa kahit kanino. Pwede kayang pumunta rito si Cesar, sabi ni Luz Viminda. Baka tumawag siya. Kung talagang tatanggi akong makipag-usap, malalaman niya na bistado na ang plano niya. Sa nakalipas na 1 oras, 2 beses nang nag-text ang asawa niya. Sa unang text, pinakiusapan niya itong kumalma at huwag makinig sa anak. Sa pangalawa, sinabi nitong bumili siyang paboritong tsokolate ni Luz Viminda at gusto nitong dumaan. Sinabi ito ni Luz Viminda kay Major Magtanggol. Pinakiusapan siya ng pulis na siya na mismo ang magtakda ng pag-uusap. Kung pupunta si Cesar sa ibaba, dapat niyang tawagan ito bago pagbuksan ng pinto. Mag-aalas 8 ng gabi, pumarada ang sasakyan ng kanyang asawa sa kalye. Si Lara ang unang nakakita rito mula sa balkonahe. Nandito na siya. Kumuha si Cesar ng mga supot at isang bungkos ng puting bulaklak na chrysanthemum at naglakad papunta sa ibaba ng gusali. Tinawagan ni Lara si Magtanggol at pinalakas ang tunog ng usapan. Nandito na ang asawa ko, may bitbit siyang mga bag at bulaklak. Huwag niyo siyang papasukin sa loob mismo, sagot nito. Kausapin niyo lang siya sa pasilyo. Kung magsisimula siyang magbanta o piliting pumasok, patayin agad ang usapan. Buksan na ang tagapagtala ng boses. Tumunog ang pantawag sa ibaba. Sinuot ni Luz Viminda ang pulang damit pambahay na dinala ni Marga. Inilagay ni Lara ang isang maliit na panrecord sa bulsa sa gilid ng ina at siniguradong nakabukas ito. Gumagana na, dito lang ako sa sala, sabi ni Marga. Sa kusina si Lara. Kung makikita niya tayong tatlo, magdududa siya. Binuksan ni Luz Viminda ang pinto papunta sa pasilyo. Nang umakyat si Cesar, tinanggal ng kanyang asawa ang kadena ng pinto. Bahagyang binuksan ito at nanatili sa may hamba. Mukhang pagod ang asawa niya. Daladala nito ang mga bulaklak, isang maliit na balot at mabibigat na supot na papel. Pwede ba akong pumasok? Ayaw ni Lara na mag-usap tayo sa loob. Ako ang ipinunta mo, dito na lang tayo mag-usap. Sumilip si Cesar sa ibabaw ng balikat ng kanyang asawa. Mula sa kusina ay may ilaw, ngunit hindi nakikita ang anak. Sige, sandali lang ito. Ibinaba nito ang isa sa mga bag sa sahig at inalok ang bulaklak. Binilhan kita ng chrysanthemums. Sabi mo nakakasakit sa ulo mo ang mga liryo. Naalala mo ba,
Kinuha ni Luz Viminda ang mga bulaklak. Naalala ng asawa niya mga maliliit na detalye at sa parehong pagkakataon ay kaya nitong planuhin ang patayan niya kasama ang ibang babae. May dala rin akong pagkain dito at mga sukololite. May pagkain naman dito sa bahay ni Lara. Gusto ko lang sanang bumawi sa iyo. Binuksan nito ang balot ng maliit na pakete. Sa loob ay naroon ang kulay lilang alampay. Mahigpit na kinurot ni Luz Viminda ang mga tangkay ng bulaklak. Dinala mo ito. Siyempre, napansin ko kaninang umaga yung sirang tahi kaya dinala ko sa kilala kong mananahi. Naayos na niya ang tatak, ang bilis naman. 10 minutong trabaho lang yun. Ipinakita ni Cesar sa kanya ang gilid ng tela. Mukhang bago ang mga tahi at sa ilalim ng tatak ay muling makakapa ang umbok. Ibig sabihin, naibalik na ang panubaybay sa puwesto nito. Kunin mo na, lumamig na ang panahon sa labas. Natatakot akong baka mawala mo na naman to. Hindi ko na ito iwawala. Itali mo ng mahigpit. Tinanggap ni Luz Viminda ang alampay at ipinatong sa ibabaw ng isa sa mga bag. Pumunta ka ba rito para lang dito? Lumapit ito pero hindi tumawid sa pintuan. Buong araw akong hindi nakapagtrabaho. Umalis ka, nagsinungaling ka. Pinatay mo yung lokasyon mo at hindi mo na ako sinasagot. Naisip mo ba kung anong nararamdaman ko? Kailangan kong makasama si Lara. Kinumbinsi kaniya na kaaway mo ako. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa iyo buong araw. Hindi ako naniniwala ibinaba ni Luz Viminda ang mga bulaklak para hindi banat ang tela ng damit pambahay sa may bulsa. Cesar, pagod na ako. Ayokong makipag-away. Pinalambot nito ang buses. Ako rin. Umuwi na tayo. Manatili ako rito ngayong gabi at bukas. Dumaiting na ang pagkakataon kung bakit niya binuksan ang pinto. Bukas, kailangan kong pumunta sa mansyon. Ipapakita ko yung bahay dahil nakahanap ng oras ang kliyente. Pagkatapos kong pumunta roon, babalik ako rito para matulog. Sa linggo, uuwi na ako. Sa mukhang asawa niya ay may lumitaw na kislap ng ginhawa na agad din nitong itinago. Napagpasyahan mo na huwag nang iurong ang inyong pagkikita. Hindi pwedeng mawala ng magandang pagkakakitaan ang kumpanya ng dahil lang sa away mag-asawa. Tama lang, tiningnan nito ang alampay. Nasa talyer ang sasakyan hanggang Lunes kaya magbabus ako. Pwede kitang ihatid. Bukas may pagtitipo ng kumpanya natin sa hapon at busy ka sa umaga. Kaya kung maghanap ng oras, hindi na kailangan. Mula doon sa huling babaan, hindi na rin naman ganoon kalayo. Parang hindi naman ulan, maglalakad na lang ako. Tumanggo si Cesar. Kung ganoon, tawagan mo ako kapag nakarating ka na. Napakahina ng signal doon, mag-text ka man lang sa akin bago ka bumaba ng bus. Sige, magpapadala ako ng mensahe. Maikling sagot ni Luz Viminda. Tumigil ang paningin nito sa tatak. Isusuot mo ba yan bukas? Kung malamig, isusuot ko. Sa ganoong paraan ay magiging malapit sa iyo ang regalo ko, at magiging panatag ako, alam kong hindi ka lalamigin. Ang mga salitang iyon ay parang dalisay, na pag-aasikaso at pag-alaga. Kung pakikinggan lang ang mga salita hiwalay sa iba pang pangyayari, walang makahanap ng banta rito. Sa linggo, maghahanda ako ng masarap na hapunan, patuloy ni Cesar. Inihaw na isda gulay, at yung espesyal na sarsang ginawa ko noong bisperas ng bagong taon. Sige, upo tayo, tayong dalawa at mag-uusap tayo. Naintindihan ko na nitong panganakaraan, ay naging masungit ako. Nakaka-stress din sa trabaho. Lagi na lang tayong nag-away sa bahay dahil kay Lara. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Anong gusto mong mangyari? Magsimula uli sa umpisa. Walang hinalaan, walang sumbatan, o takbuhan matapos ang bawat away. Hirap na hirap magpigil ng ngiti si Luz Viminda. Nangangako ang asawa niya ng bagong simula sa babaeng, inihanda na nitong patayin. Mag-uusap tayo sa linggo. Sigurado ka bang babalik ka? Mangat na niyakap ni Cesar si Luz Viminda. Hindi gumalaw si Luz Viminda. Dumampi ang kanyang pisngis sa malamig na kuwelyo ng panlamig nito. Mahal kita, bulong nito. Patuloy na kumukuha ng tunog ang aparato sa kanyang bulsa. Kaibigan kita ng oras. Humiwalay ang asawa niya, hinaplos ang buhok niya at hinalikan siya sa labi. Hinayaan ni Luz Viminda na hawakan siya nito. Alam niyang sa likod ng pinto ng kusina ay nagpipigil si Lara na lumabas. Mag-ingat ka bukas. Mapanglaw ang kalsadang yun. Hindi ka pa nakakapunta sa mansyong yun. Tiningnan ko yung lugar sa internet. Nakita kong may mga puno ng mahogani doon at may abandonadong patag na hukay. Isang panginginig ang gumapang sa likod ni Luz Viminda, pero nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Pinag-aralan mo palang maigi ang pupuntahan ko. Nag-aalala ako sa asawa ko. Masama ba yun? Hindi. Ibinigay nito sa kanya ang isa pang supot. Tawagan mo ako bukas ng umaga, tatawagan kita. Umalis si Cesar at bumaba ng hagdanan. Isinara ni Luz Viminda ang pinto, ikinabit ang kadena at sumandal sa pader. Muntik na mabitawan ng babae ang bag. Tumakbong lumabas si Lara mula sa kusina. Nabanggit niya yung malalim na hukayan quarry.
Pwede niya namang nakita yung address sa talaan mo at hinanap sa mapa. Pero bakit naman pag-aralan ng asawa ko ang paligid ng pupuntahan ko? Kinuha ni Marga ang pagkain. Patayin mo muna yung pan-record. Kinuha ni Luz Viminda ang aparato. Wala siyang sinabing direktang aminin niya pero kinumpirma niyang alam niya yung ruta na mapanglaw ang kalsada at may hukayan doon. Sagot ni Lara, at bukod pa doon, ipinipilit pa niya ng husto na isampay mo ang alampay mo. Sa kusina, nagsuot si Marga ng guwantes at inipit ang kulay lilang alampay sa loob ng malinis na selyadong plastik. Huwag hawakan ang tatak hanggang dumating ang pulis. At huwag ring kainin ang pagkain, sabi ni Lara. Tinawagan ni Luz Viminda si Magtanggol. Sinabihan siya ng pulis na huwag buksan ang anumang supot at dumating siya makalipas ang 40 minuto, kasama ang isang investigador mula sa mga eksperto sa ebidensya at isang pulis mula sa sangayang pagpatay, si Police Lieutenant Paola Nolasco. Bago nagsagawa ng pagsisiyasat, nilinaw nila kung sino ang nakahawak ng mga bagay at inilista ito sa ulat ng pulisya. Kinuhanan nila ng litrato ang alampay sa loob ng plastik at pagkatapos ay inilatag iyon sa malinis na lamesa. Sinukat ng ahente ang puwesto ng tatak at tinanggal ang matahi. Sa ilalim ng tela nakatago ang maliit na itim na panubaybay. Kinuha nito ang numero nito at ibinalot ang aparato ng hiwalay. Ibabalik niyo ba ulit sa loob ng alampay? Tanong ni Lara. Ibabalik ito at isasama sa ebidensya ng kaso sa huli, sagot ni Magtanggol. Pero sa ngayon gagamitin natin ang kagamitan para sa ating operasyon. Bukas ng umaga, kukunin namin ito mula sa tirahang ito, tulad ng inaasahang galaw ng panubaybay. Pinakinggan nila ang buong na-record na usapan, wala roong anumang direktang pag-amin. Umarte si Isar na parang mapag-arugang asawa pagkatapos lang ng simpleng away. Magagamit ba natin ang nabanggit niya tungkol sa hukayan? Tanong ni Luz Viminda. Susuriin ito kasama ang iba pang impormasyon. Hindi sapat na ebidensya ang pagbabanggit niyan lang. Ang mga mapa sa internet ay pwedeng tingnan ng kahit sino. Anong mangyayari bukas? Magsasagawa tayo ng isang patibong para makasiguradong ligtas ka at mapatunayan ang impormasyon natin. Hindi ka pupunta sa inyong tipanan. Aasahan ni Cesar na andar ang panubaybay base sa nakaplano. Pinag-isipan na namin yan. Hinubad ni Paola Nolasco ang saketa niya at tumabi kay Luz Viminda. Magkasing tangkad lang sila at pareho ng pangangatawan. Medyo mas maitim ang buhok ng pulis, pero mula sa malayo, pwede nang maitago ang pagkakaiba gamit ang sombrero at konting pampaganda, makeop. Ako ang pupunta bilang ikaw, sabi niya. May kasama akong mga nakasibilyang pulis sa bus, at sa may puno ng mahogani at hukayan ay may mga tauhan tayong nakaabang. Namutla si Lara. At paano kung may baril yung suspek, kaya nga maiwan ang nanay mo rito. Susuot ako ng tsalekong pananggalang sa bala sa ilalim ng damit ko, bukas ang linyang aming usapan at may mga kasama ako sa iba't ibang posisyon. Kailangan niyang umatake para maaresto natin siya. Sumingit si Magtanggol. Walang maghihintay na may masamang mangyari. Ang dahilan ng pag-aresto ay dedepende sa gagawin ng suspek. Ang mga taktikal na detalye, hindi namin pinag-uusapan sa sibilyan. Ipinakita ni Luz Viminda kay Paola ang paraan ng paglakad niya, kung paano niya karaniwang tinatali ang alampay, at kung paano niya sinusuot ang bag niya. Kumuha si Lara ng makatulad na buta. Gamitin niyo na yung abrigo ko, sabi ni Luz Viminda. Gagawin ko, sagot ni Nolasco. Mula sa malayo, magbabase lang ang suspek sa signal at sa alampay. Nilinaw ni Magtanggol ang oras ng bus, ang terminal kung saan lilipat, ang pangalan ng may-ari ng mansyon, at ang numero ng empleyado ng ahensya na nakatanggap ng tawag. Bukas ng umaga tatawagan mo ang asawa mo, bilin niya kay Luz Viminda. Sasabihin mo, sa kanya na paalis ka na at sinuot mo yung alampay kasi malamig. Huwag ka nang magdadagdag ng iba. Pagkatapos, ang telepono mo ay hawak ang kasama ko hanggang matapos ang operasyon. Mananatili ka rito kasama ng anak mo at si Marga. Baka pumunta si Cesar dito. May nakabantay sa labas ng gusali ninyo. Huwag ninyong bubuksan ang pinto. Hanggang bukas ng umaga, mananatili sa inyo ang alampay at ang panubaybay. Paalala ni Magtanggol. Naglabas si Lara ng nakaimprentang mapa ng ruta. Mula sa huling babaan ng bus. Dadaan ang ruta sa ilang magkakahiwalay na bahay at lilihis papunta sa mga puno ng mahogani. Sa kanan ay nagsisimula ang pababa papunta sa lumang hukayan quarry. Sa unahan ay makikita ang bubong ng mansyon. Totoo kayang ang may-ari ang tumawag? Tanong ni Luz Viminda. Kasalukuyang inaalam kung totoo ang tawag na iyon. Sa ngayon, ipalagay na natin na walang maghihintay sa iyo sa mansyon. Maaaring kasabwat din ang kliyente sa plano. May iba't ibang posibilidad. Huwag mo na tayong gumawa ng konklusyon. Muling tiningnan ni Luz Viminda ang mapa. Bukas, ibang babae ang dadaan sa kalsadang iyon, at ang lalaking mag-abang sa kanya sa gubat ay siguradong mag-aakalang biktima niya ang nakikita niya.
Nang umalis ang mga pulis, naiwan sa mesa ang mga bulaklak, tsokolate at iba pang pinamili. Mukhang sariwa ang mga puting bulaklak na tila dala ng isang ulirang aswa matapos ang simpleng tampuhan. Inilagay ni Marga ang bulaklak sa florera. Itatapong ko na to. Hayaan mo lang yan hanggang bukas. And para saan? Gusto kong maalala kung anong mukhang ang kunwaring pagmamahal kapag ginagamit ito para itago ang masamang intensyon ng ibang tao. Itinago ni Lara ang mga supot sa isang gilid. Pagkatapos nito, hindi ka na babalik sa bahay mo. Babalik ako para lang kunin ang gamit ko at kung may kasama ako. Inihanda ni Marga ang mahabang upuan sa sala. Nahiga si Lara sa tabi ng kanyang ina at ang kanyang kaibigan naman ay humiga sa kabilang kama. Bago maghating gabi, nag-text si Cesar. Salamat sa pakikipag-usap sa akin. Sa linggo, hihintayin kita sa bahay. Bukas siguraduhin mong isuot ang alampay. Baka malakas daw ang hangin bukas. Ipinadala ni Luz Viminda ang larawan ng mensahe kay Magtanggol. Dumating ang sagot makalipas ang 1 minuto. Itago ang mensahe. Huwag nang sasagot ng kahit ano pa. Ibinaba niya ang telepono sa munting mesa at pinatay ang ilaw. Hindi siya dalawin ng antok. Sa kabilang pader, umaandar ang refrigerator. Sa labas, naririnig ang pagsasara ng pinto ng mga sasakyan. Tawag ni Lara sa kanya. Sabihin mo, may oras pa para magsimula sa umpisa. Diba? Naalala ni Luz Viminda ang halik sa pasilyo, ang mga supot ng pinamili, at ang alampay na napakabait na inirekomenda ng asawa na isampay niya para sa biyahe. Wala ng ibang paraan, sagot ni Luz Viminda. Sa mga oras ding iyon sa opisina niya sa presinto, inilatag ni Magtanggol sa ibabaw ng mesa ang mapa ng lugar. Sinusukat ni Paola Nolasco ang abrigo ni Luz Viminda at inaayos ng mga tauhan ng tanging puwersang pulisya. Ang posisyon nila malapit sa kakahuyan at sa hukayan. Nagsimula na ang paghahanda para sa operasyon. Pagsapit ng Sabado, nagising si Luz Viminda ilang minuto bago tumunog ang orasan, madilim sa kwarto. Tanggal lang ang isang manipis na liwanag mula sa ilalim ng pinto ng kusina. Gising na si Marga. Nakaupo sa mesa suot ang kanyang makapal na damit. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa at nakikiramdam sa anumang ingay mula sa labas. Nakahiga si Lara sa tabi ng kanyang ina. Pero idinilat nito ang mga mata nang gumalaw si Luz Viminda. Anong oras na? 8:15. Malapit na silang dumating. Sinuot ni Luz Viminda ang damit pambahay niya at lumabas papunta sa kusina. Nakahiga ang lilang alampay sa loob ng selyadong plastik sa isang silyang nasa tabi. Matapos ang pagsusuri, ibinalik ito sa may-ari para itago hanggang kinabukasan ng umaga na pinagbawal ang hawakan ng tatak. Nasa loob pa rin ang aparatong panubaybay. Kailangan ng panubaybay na dumaan sa ruta na alam na ni Cesar at ipakitang sinusunod ng asazwa ang kanyang ipinangako. Dumating sa kalye ang isang madilim na sasakyan na walang marka ng pulis. Hindi ito pumarada sa harap ng gusali, kundi sa medyo unahan, sa likod ng isang hilera ng mga sasakyan. Mula rito ay bumaba si Major Danilo Magtanggol. Sumunod sa kanya si Police Lieutenant Paola Nolasco. Suot niya ang abrigo ni Luz Viminda. Tinakpan ng isang sombrero ang kanyang buhok at mula sa malayo ay kamukha na siya dahil sa pampaganda. Kahit ang bag na napili niya ay katulad ng kulay at sukat ng orihinal. Pinindot ni Magtanggol ang tawagan ng unit. Kamito, binuksan ni Lara ang pinto sa ibaba. Naunang umakyat si Paola, kasunod si Magtanggol. Sa pagpasok, tumigil ang pulis sa harap ng salamin. Kamukha ba? Tanong niya. Nakita ni Luz Viminda ang kanyang sariling abrigo, ang manipis na tela sa ilalim ng kuwelyo, at nanghinang kanyang mga binti. Ang suspek ay nag-aabang sa isang babae na may dalang panubaybay at kulay lilang alampay. Makikita niya ang mukha ko kapag wala na siyang oras umatras. Inilabas ni Lara ang alampay mula sa plastik. Suriin niyo kung gumagana yung aparato. Naglabas si Paola ng cellphone ng pulisya. Naghintay ng kumpirmasyon mula sa grupo ng teknikal at tumanggo. Umaandar ang signal. Itinali niya ang kulay lilang tela sa paligid ng leeg niya, gaya ng itinuro sa kanya ni Luz Viminda kagabi. Nakabagsak sa dibdib ang isang dulo habang nasa likuran naman ng kabila. Masyadong maluwag, puna ng may-ari. Sinisikipan ko yan hanggang panga. Inayos ni Nolasco ang buhol. Sumali si Magtanggol makalipas ang ilang minuto. Inutusan niya si Luz Viminda na tawagan ang kanyang asawa sa harap niya. Naka-on na ang pan-record ng buses. Mabilis na sumagot si Cesar. Gising ka na ba? Paalis na ako ngayon. Kumusta pakiramdam mo? Okay naman. Malamig sa labas kaya sinuot ko yung alampay mo. Mabuti naman, bagay na bagay sa iyo yan. Tiningnan ni Luz Viminda si Paola Nolasco. Pupunta na ako sa mansyon. Titingnan ko lang yung bahay tapos babalik na ako sa bahay ni Lara. Bukas na tayo magkita sa bahay. Hihintayin kita. Tawagan mo ako kapag tapos na ang usapan ko kung may signal at mag-ingat kang maigi. Ibinaba niya ang tawag. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Mula ngayon, hawak na ang kasama ko ang telepono mo, sabi ni Magtanggol.
Makikita ng asawa mo ang paggalaw ng panubaybay sa inyong parehong account. Parehong andar ng sabay ang dalawang signal. Inabot ni Luz Viminda ang kanyang telepono sa pulis. Ibinulsa iyon ni Paola sa bag. Hanggang matapos ang operasyon, huwag magbubukas ng pinto sa kahit kanino at huwag lumabas ng tirahang ito. Paalala ni Magtanggol, baka subukan ni Cesar na silipin ang mga ginagawa niyo. May nakabantay sa bahay ninyo at sa bahay ng anak ninyo. Kung pupunta man siya rito, huwag na huwag magbubukas ng pinto si Lara. Hawak na ni Paola Nolasco ang pinto pabukas ng bumulong si Lara. Mag-ingat po kayo ng maigi. Tiningnan siya ng pulis na hindi ngumiti. Salamat. Gagawin ko ng eksakto kung ano ang kailangan sa plano. Natagalan pa si Magdakot ng 1 minuto. Kami na ang kukontak. Tatawag kami sa numero ni Lara. Hinatid sila ni Luz Viminda hanggang sa pintuan. Inayos ni Paola ang kuwelyo ng kanyang hiniram na abrigo at nakipagtitigan sa may-ari ng ilang sandali. Pareho nilang alam na isa sa kanila ang sasabak sa napakapanganib na sitwasyon sa mga susunod na minuto. Isang panganib na sana ay para sa kabila. Pagkaalis nila, tila naubusan ng tao ang unit. Si Marga ay naghanda pero walang sinumang kumuha nito. Sumakay si Paola Nolasco sa parehong bus na sana ay sasakyan ni Luz Viminda. 2 pulis na nakasibilyan ang sumakay rin at nakihalubilo sa mga pasahero. Nakapuwesto na ang iba palapit sa puno ng mahogani, sa lumang hukayan at sa daan papuntang mansyon. Sa huling babaan, bumaba ng mag-isa si Nolasco. Isang nakatagong kamera na inilagay sa isang hindi halata sasakyan ang nagpapadala ng video patungo sa himpilan. Tinitingnan ng isang eksperto ang paggalaw ng signal. Sumusunod ang signal sa inaasahang ruta ng mga nagpaplano ng krimen. Dumaan muna ang kalsada sa gitna ng ilang pribadong bahay bago nawala ang mga pader. Sa kaliwa ay nagsisitaasan ang mga puno ng mahogani. Sa kanan, pababa ang lupa patungo sa matalahib na bahagi ng hukayan. Sa unahan ay nasilip ang bubong ng mansyon. Kalmadong naglalakad si Paola na may bag na nakasabit sa kanyang balikat. Nakatago ang salekong pananggalang sa bala sa ilalim ng kanyang abrigo. Sa manggas nakatago ang isang pindutan ng saklolo. Malapit sa kurbada, may nakita siyang kulay-abong malaking sasakyan na nakaparada sa ilalim ng mga puno na hindi makikita mula sa terminal. Walang tao sa upuan ng tusuper. Biglang may lumitaw na lalaki mula sa likod niya. Naglalakad ito sa gilid at binibilisan ng hakbang. Nakasuot ng madilim na tsaketa, sombrero at maskara. Nakapasok ang kanang kamay ng lalaki sa kanyang bulsa. Patuloy na naglakad si Nolasco. Miss, sandali, sigaw nito. Kalahaiting lumingon si Nolasco. Pupunta po ba kayo sa panlabimpitong bahay? Nanggaling ako sa may-ari. Inutusan niya akong itali yung mga asong pagalagala. Sinusubukan ng lalaking magsalita ng kaswal, pero lumalapit ito mula sa gilid at hinaharangan ang daan niya papunta sa pangunahing kalsada. Nasa halos 5 metro ang layo niya mula sa kanya. Sabi ng may-ari, siya raw mismo ang sasalubong sa akin, sagot ng pulis. Medyo busy siya. Dito po kayo dumaan, malapit na daan po ito. Tinuro ng hindi kilalang lalaki ang isang maliit na daan papunta sa hukayan. Dito na lang ako sa kalsada dadaan. Nilabas ng lalaki ang kanyang kamay mula sa bulsa. Kuminang ang isang kutsilyo roon. Gamit ang kabilang kamay, sinubukan niyang agawin ang bag ni Nolasco. Akin na yung telepono mo at manahimik ka. Umatras si Paola Nolasco at pinintot ang nakatagong pindutan sa kanyang manggas. Huwag kang lalapit, sinunggaban siyang suspek. Nahawakan niya ang dulo ng kulay-lilang alampay at hinila ang babay papunta sa puno ng mahogani. Mula sa mga sapuno ay sasabay-sasabay na lumabas ang 3 pulis. Hinablot ng 2 pa ang sasakyan, tigil pulis, ibaba ang kutsilyo, taas ang kamay. Nabitawan ng lalaki ang alampay at natatarantang tumakbo pababa papunta sa hukayan. Makalipas ang ilang hakbang, nadulas siya sa basang lupa at hindi na siya nakabangon. Dinaganan nila siya, inalisan ng armas at pinusasan. Sa unang paghahalughog na isinagawa sa harap ng mga saksi, nakuha ang kutsilyo, isang mahabang batuta, mga matitibay na tali, at isang cellphone na walang nakalagay na pangalan sa mga numero. Sa kanyang bulsa ay may bitbit siyang nakaimprentang larawan ni Luz Viminda na nakasuot ng kulay-lilang alampay. Ang litrato ay kinuha sa labas ng ahensya ilang araw na ang nakalipas. Sa loob ng sasakyan niya ay may nakitang pala, galon ng gasolina, pamalit na damit, at isang walang laman na sako. Sa sahig ay nakakalat ang ilang lumang plaka ng sasakyan. Itinala at sinilyuhan ang lahat ng ebidensya. Ang inaresto ay kinilalang si Hector Dalisay. Mayroon na siyang dating kaso ng pagnanakaw na may karahasan at iligal na pagdadala ng armas. Noong una nagsabi siyang gusto lang niyang mangagaw ng bag sa sinumang dumadaan. Hindi na siya pinakiusapan pa ni Magtanggol. Ipinaalam niya na may karapatan siya sa abogado at isa sa ilalim siya sa formal na pagtatanong. Patuloy na nakakatanggap ng mga mensahe ang cellphone ni Hector. Umiilaw ang screen habang nasa loob ng selyadong plastik ng pulisya ang aparato.
Sa lumabas na mensahe, makikita ang huminto ang signal. Anong nangyayari? Galing ang mensahe sa numero ni Belen. Wala siyang natanggap na sagot. Sa mga oras na yon, tiningnan ni Cesar ang kanyang telepono habang nasa pagtitipon ng kumpanya. Tumigil ang pulang tuldok malapit sa hukayan. Pagkatapos ay nawala ng tuluyan ang signal. Ilang beses niyang tinawagan si Luz Viminda. Hawak ni Paola Nolasco ang telepono kaya naitala ang mga tawag pero hindi ito sinagot. Ilang minuto pa, nag-text ang asawa niya, nasaan ka? At sumunod ang pangalawang mensahe, sumagot ka. Sa loob ng tirahan ni Lara, walang kamalay-malay sa nangyayari, nakaupang tatlong babae sa mesa sa kusina, pabalik-balik na tinitingnan ang relo. Ilang beses tumayo si Luz Viminda, sumilip sa bintana, at bumalik sa pagupo. Pasado alas 10 ng umaga nang tawagan ni magtanggol si Lara. Nahuli na ang suspek, ligtas ang kapwa ko pulis. Manatili lang kayo diyan sa loob, patuloy pa ang operasyon. Ipinikit ni Luz Viminda ang kanyang mga mata, niyakap siya ni Lara, at nakisali rin si Marga. At tapos na ba ang lahat? Tanong ng anak. Hindi, sagot ng ina. Sa ngayon, yung pumunta pa lang sa kalsada ang nahuhuli nila. Pumunta si Magtanggol para kunin ang telepono ni Luz Viminda o kumpirmahin ang mga pumasok na tawag at mensahe. Tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol sa nagaganap na pagtatanong pero kinumpirma niyang may nakita silang matitibay na ebidensya mula sa naaresto. Kaya napatunayang hindi lang ito simpleng nakawan. Pwede na ba akong umuwi? Tanong ni Luz Viminda. Hindi pa po. Kasi simula pa lang ng investigasyon ng pulisya. Manatili lang po kayo rito at sundin ang utos namin. Isinama ang alampay bilang mahalagang ebidensya sa kaso. Inilipat si Hector Dalisay sa presinto. Nagsimula ang pagtatanong sa harap ng kanyang abogadong nagtatanggol. Binasa ng investigador ang kanyang mga karapatan at ipinaalam kung anong kaso ang isasampa sa kanya. Ipinipilit pa rin ni Hector na gusto lang niyang magnakaw ng bag. Kaya ipinakita sa kanya ang mga ebidensya, litrato, mga matitibay na tali at ang mga laman ng sasakyan niya. Sinundan ito ng pagtatanong kung bakit alamin ng isang simpleng magnanakaw ang lokasyon sa mapa, susundan ng partikular na ruta ng isang babae at aabangan sa lumang hukayan. Humingi si Hector ng oras. Matapos kumonsulta sa abogado niya, nagpasya siyang makipagtulungan at magbigay ng sinumpaang salisay ng pag-amin. Umamin siyang nakipag-ugnayan si Belen sa kanya sa pamamagitan ng pinsan niya. Inalok siyang malaking pera kapalit ng pagpapanggap na nakawan na nauwi sa pagpatay. Binigyan siya ng paunang bayad at ibibigay ang kalahati kapag patay na si Luz Viminda. Ang plano ay nakawin ng bag at mga alahas para ipalabas na hold-up, sasaksakin ng ilang beses at itatapon sa bangin ng hukayan. Gagamitin ang alampay na may panubaybay para malaman ang saktong oras kung kailan bababa si Luz Viminda sa bus. Ayon sa salaysay ni Hector, si Cesar mismo ang nakipagkita sa kanya sa baradahan ng isang mall. Binigyan niya siya ng litrato ng asawa niya, dinetalye ang hitsura nito, suot ang lilang alampay, at binalaang walang tao sa lugar na pupuntahan niya. Si Belen ang nagpadala ng guhit ng ruta at eksaktong lokasyon sa huli. Agad napatunayan ng mga naging pahayag niya. Pinatunayan ng kopya ng kamera sa mall ang pagtatagpo nila sa paradahan. Kinumpirma ng mga kumpanya ng telepono ang sunod-sunod na tawag ng mga nasasangkot. Nakita rin sa bangko ni Belen ang malaking inilabas na pera noong araw bago ang naging paunang bayad. Nabawi rin ng grupo ng mga pulis na bihasa sa teknolohiya ang mga binurang datos sa cellphone ni Belen. Ang litrato ni Luz Viminda, mapa ng ruta, lokasyon ng bahay at ang mga palitan nila ng mensahe ni Hector, ang mga ebidensyang ito ang naging dahilan para ilabas ang mandamiento de aresto. Naaresto si Belen malapit sa bahay ng nanay niya nang susunzuin niya sa nasiamihan. Naiwan ang bata sa pangangalaga ng lola. Umiiyak ang bata at nagtatanong kung bakit dinadampot ang nanay niya, pero pilit iniwasan ng mga pulis na sabihin ang sitwasyon sa harapan ng bata. Naaresto rin si Cesar sa pagtatapos ng pagtitipon nila. Pagkalabas niya ng paradahan, nakita niya si Major Magna nakatayo sa tabi ng sasakyan niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Cesar. Ipapaalam namin sa iyo ang dahilan ng pag-aresto sa presinto alinsunod sa proseso ng batas. Kukunin sana ni Cesar ang cellphone niya, pero inutusan siya ng pulis na itaas ang kanyang mga kamay. Kinuha ang kanyang telepono nang siya ay kapkapan. Sa kanyang unang pagharap, itinanggi ni Cesar ang lahat. Sinabi niyang inilagay lang niya ang aparato dahil sa selos para malaman kung saan pupunta ang asawa niya at tahasang itinangging ipinapatay niya ito. Sinabi pa niya na baliw na dating kasintahan niya si Belen na gumawa-gawa ng kwentong ito. Bumagsak ang kanyang mga palusot dahil sa mga ebidensya mula sa kanyang telepono. Sa kanyang pangalawang patagong cellphone, nagawang mabawi ng mga eksperto ang mga mensahe kung paano isinaayos ang ruta ng Sabado. Sa kanyang imbakan sa internet, nahanap ang mga larawan ng mansyon at ni Luz Viminda sa labas ng ahensya.
Napatunayan ng kamera sa paradahan ang pagkikita nila ng mamatay tao, at sa personal na computer niya ay nakita ang mga hinanap niya sa internet tungkol sa pag-angkin ng mana kapag nabalo at paano bilhin ang bahagi ng mga buhay na tagapagmana. Natapos ang investigasyon sa konklusyon na planado ni Cesar ang patayan sa sikretong pamamaraan. Kung namatay si Luz Viminda at nagmukhang ordinaryong nakawan ang nangyari, buo niyang mamanahin ang kalahati ng kanilang ari-ariang mag-asawa. Ang bahagi ni Luz Viminda ay hatiin ng pantay sa pagitan nila ni Lara. At pagkatapos ay balak niyang bilhin ang parte ng anak ng asawa. Alam din ng lalaki na kung malalaman ang kanyang partisipasyon sa krimen, matatanggalan siya ng karapatang magmana batay sa kasong pagiging hindi karapat-dapat, unworthiness to succeed sa ilalim ng batas. Naniniwala si Belen na lilipat sila sa bahay na malaki kasama ng anak na si Amihan pagkatapos makuha ang mana. Kinumbinsi siya ng kanyang kalaguyo dahil kung mauuwi sila sa legal na paghihiwalay, baka matalo siya pagdating sa hatian ng ari-arian at pipilitin pa siyang magpaliwanag tungkol sa mga itinagong pera. Sa kasagsagan ng pagharap sa korte, nagturuan ng mga dating magkalaguyo. Sinabi ni Cesar na si Belen ang naghanap ng bayarang kriminal, samantalang iginiit naman ni Belen na si Cesar ang namili ng petsa ruta at sandata na gagamitin. Kinumpirma ni Hector ang pakikilahok ng dalawa. Ang kanyang salaysay ay suportado ng mga dokumento na rekord na usapan, talaan ng tawag, at ulat ng mga investigador. Hindi sapat ang salaysay ng pag-amin ng mag-isa para magsampa ng formal na kaso, kaya nangolekta pang dagdag na ebidensya ang panig ng taga-usig para sa bawat kaso. Siguradong nakilala ni Ninita si Belen bilang babaeng nag-utos na itahi ang panubaybay, at si Cesar bilang taong kumuha ng naayos ng alampay. Ang kanyang kuwaderno, ang litrato ng aparato, at ang salaysay ni Tita Aida ay inilakip din bilang ebidensya. Napatunay ang inosente ang may-ari ng mansyon sa nangyari. Gusto niya lang ibenta ang bahay sa legal na paraan, pero ang tawag ay ginawa ng isang kinatawan na binayaran ni Belen. Sinabihan ang taong ito na si Luz Viminda, na naakit sa ganda ng lupa, ay magkakaroon lamang ng oras sa araw ng Sabado para bumisita, na siyaring araw kung kailan wala sa bansa ang aktwal na may-ari. Ginanap ang paghahalugog sa bahay ng mag-asawa matapos iutos ng korte. Sa opisina ni Cesar, nahanap nila ang patong-patong na mga talaan ng bangko. Naglilipat siya ng pera pautay-utay papunta kay Belen sa pamamagitan ng paggawa ng mga peking resibo para sa mga kagamitan at pagpapaayos ng kotse. May nakaipid din doon na isang hiwalay na papel para sa pagkwenta. Ang presyo ng mansyon, ang halagang inaasahan na makukuha para sa bahagi ni Lara, gastos para sa paglipat at ang pondo para sa mga kasangkapan sa kwarto ng bata na kung saan nakasulat ang pangalang Amihan sa ibaba. Binasa ni Luz Viminda ang kopya ng dokumento sa opisina ng hukom at matagal siyang natahimik. Nakatingin siya sa itim na tinta sa puting papel na nagsisilbing pruweba na talagang inaagaw ng batang iyon ang kanyang lugar sa bahay. Sa garahe nahanap nila ang kahon ng panubaybay, sobrang numero, at resibo ng binili ito. Sa isang kabinet natagpuan ang isang makapal na sobrang naglalaman ng mga libo-libong piso. At sa ulat ng mga eksperto, kinumpirma na ang mga bakas ng daliri sa nakuhang mapa mula sa sasakyan ay tumugma kay Cesar. Noong una, pinilit ni Belen na ang gusto lang daw niya ay takutin ang karibal niya. Pero nang makita niya ang mga naipon na usapan sa telepono, binawi niya ito at sinabing si Hector ang nanulsol sa kanya na ituloy ang pagpatay. Sinuri ng mga pulis ang pagkakasunod-sunod ng mga mensahe, at naging malinaw na siya ang unang nagpadala ng mga litrato ng hukayan. May malinaw na utos kung paano itutulak palabas sa bangin si Luz Viminda, kaya gusto ni Cesar na magpadala ng liham sa kanyang asawa. Mariing tinanggihan ni Luz Viminda na buksan ang sobre, kaya sinubukan niya ulit na lumapit sa pamamagitan ng abogado niya. Nag-aalok na ibibigay ang lahat ng bahagi sa ari-arian kapalit ng pagbawi ng kaso. Nilinaw ito ni Abogada Teresita Velasco. Sa isang kasong kriminal na ganito kabigat, hindi mapipigilan ng anumang areglo ang pamahalaan na ituloy ang kaso, at kahit bitiwan mo ang mga ari-arian, nariyan pa rin ang mga nakalap na ebidensya. Naniniwala pa rin siyang mababayaran ng pera ang lahat, bulong ni Luz Viminda. At sumingit si Lara, de matuto na sana siya ngayon nga ang buhay ng isang tao ay hindi mababayaran ng ilang sukat ng lote. Matapos ang ilang buwang paglilitis, sumapit din ang pagbabang hatol. Dungalo si Luz Viminda sa lahat ng pagdinig. Ang makita si Cesar na nakaupo sa likod ng rehas habang nasa loob ng korte ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Namamayat siya, may tumutubong balbas ng ilang araw na, at kahit ganoon na ang sitwasyon, pilit pa rin siyang nakikipagtitigan sa kanya. Nang tanungin ng hukom ang biktima kung pinanindigan ba niyang ang mga paratang, kalmadong sumagot si Luz Viminda. Opo. Humingi si Cesar ng pahintulot sa hukom para magtanong,
And totoo bang naniniwala ka na gusto kitang mamatay? Ikaw ang gumawa ng paraan para mapunta ako sa landas na pinlano ninyo. Sapat na yun sa akin. Ipapatigil ko sana yung operasyon. Pwede mo na sanang hindi binili yung alampay, yung aparatong panubaybay at hindi na humanap ng mamatay tao. Humarap muli si Luz Viminda sa kanya. Nahatulan ng husgado si Cesar at Belen bilang mga utak sa kasong binigong pagpatay, frustrated murder, na may pampabigat na kalagayan, aggravating circumstance, dahil sa paggawa nito kapalit ng salapi. Ang naging parusa sa bawat isa ay nakabase sa naging partisipasyon at kung hanggang saan ang nangyaring pagpatay ng bayarang kriminal. Nahatulan si Hector Dalisay ng tinangkang pagpatay at iba pang patong nakasobatay sa mga naunang record niya sa kulungan. Tinanggap manghukom bilang pampagaan ng parusa. Mitigating circumstance ang pakikipagtulungan niya para mapabilis ang pagresolba ng kaso na nagpababa sa kanyang sentensya pero hindi ito nakapag-alis sa kanya ng pagkakakulong. Pagkatapos bumaba ang hatol, lumabas si Luz Viminda mula sa bulwagan ng korte kasama ang kanyang anak. Naghihintay ang mga mamamahayag sa hagdanan ng husgado. Hindi nagbigay ng anumang komento si Luz Viminda tungkol sa menor de edad na si Amihan. At mariin niyang pakiusap na sana ay hindi masali ang isang inosenteng bata sa issue sa balita. Formal nang nasa poder ng lola ang bata. Sama-sama nilang haharapin ang napakaraming problema. Magiliw at tahimik na hinawakan ni Lara ang braso ng kanyang ina at iginiya papunta sa sasak. Hindi tuluyang naibalik ng desisyon ng korte si Luz Viminda sa dati niyang buhay. Nagsilbi lang itong legal na tuldok sa paghihiwalay ng isang malagim na pangyayari at ng isang kinabukasan na kailangan niyang pandayin. Inasikaso bilang hiwalay na kaso ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Sinubukang ipitin ng abogado ni Cesar ang bentahan ng kanilang ari-arian at ang hatian ng mga bahay, at pinag-aawayan ang mga pinuhunan ng pagpapaayos sa kanilang bahay. Naglabas si Luz Viminda ng mga talaan sa bangko na malinaw na nagpapatunay na ang pundong ginamit para sa malaking bahagi ng pagpapaayos ay nanggaling sa kanya. Matapos ilabas ang hatol ukol sa porsyento ng hatian na mapupunta sa bawat panig, napagkasunduan nilang ibenta na lang bahay dahil pareho naman silang walang sapat na pera para bilhin ang parte ng isa't isa batay sa napag-usapang kondisyon. Pagsapit ng tag-araw may isang mamimili na nagka-interes. Sa kwarto ay naroon ang kanilang kinatawan na abogado. Umikot siya ng huling beses sa mga kwarto. Kinuha ang dalawang natitirang karton at tumayo sandali sa pinakamalaking kwarto. Eksaktong nasa tapat ng upuan na dati pinaglalapagan niyang kulay lilang piraso ng tela. Handa ka na? Tanong ni Lara. Oh, siniguro ni Luz Viminda na nakasara ang mga bintana at naupalis na sa lugar. Ilang buwan nga ang lumipas nang tumigil ang bubong na yun sa pagiging tahanan ng mga pangarap na bago pa man ito mapabilang sa listahan ng mga ari-arian na ibenta. Wala nang halaga para sa kanya ang mga sementadong dingding na yun. Ginamit niya ang pera mula sa napagbentahan ng bahay para makabiling isang maganda at simpleng unit ng tirahan sa mismong gusali na tinitirhan ng kanyang anak. Eksaktong 2 palapag pababa. Isang espasyong napakayos at maaliwalas. May maliit na balkonahe na nakaharap sa magandang hardin ng gusali. Si Luz Viminda mismo ang nag-ayos ng disenyo sa loob ng bahay, na siyang pumili ng lahat ng kasangkapan at tuluyan ng malaya sa abala ng pag-iisip kung magugustuhan ba ito ng ibang tao. Sa araw na itinakda para sa paglipat, dumating si Marga na may dalang lutong bahay na bibingkang kamoteng kahoy. Tinulungan siya ni Lara sa paglalabas ng mga gamit sa karton at magkakasama nilang isinabit ang bagong salamin malapit sa pintuan ng pasilyo. Mula ngayon, kailangan na lang umakyat at bumaba ng hagdan sa loob ng 30 segundo, nakangiting sabi ng kanyang anak. Pero subukan mong pumunta dito na hindi tumatawag muna sa telepono ko. Naglalagay ka ng patakaran ngayon. Natututo lang akong gumawa ng sarili kong patakaran. Sabay silang tumawa ng may pagkakaunawaan. Kalaunan, nakipagkita si Luz Viminda kay Ninita sa plaza malapit sa patahiyan. Sinusubukan paulit-ulit ng dalagang sastre na tanggihan ang anumang uri ng pasasalamat mula sa ginang. Gayunpaman pilit na pinundohan ni Luz Viminda ang buong bayad sa eskwelahan niya para sa isang kurso sa pananahi at disenyo ng damit sa isangkat na paaralan. Pati na rin ang pagsuporta ng pinansyal kay Tita Aida para sa isang kontrata ng upa sa isang napakagandang puwesto sa isang mataong lugar sa lumang bahagi ng lungsod. Hindi ko naman po iniligtas ang buhay niyo, nahiyang sagot ni Ninita. Binalik ko lang naman ang alampay na naiwala niyo. Ibinalik mo sa akin ang higit pa sa isang simpleng piraso ng tela. Lumipas na ang halos 1 taon simula nang mapigilan ang malagim na biyahe papuntang Hukayan. At ngayon ay nag-aayos si Luz Viminda ng salo-salo sa linggo sa loob ng bago niyang tirahan.
Naghanda siya sa gitna ng hapag ng inihaw na bangus kasama ang gulay at diniligan ng paboritong sarsa, na niluto sa mismong paraan na dati pang ginagawa ni Cesar. Pumasok si Lara na may dalang ilang espesyal na serbesa. Inilapag ni Marga sa counter ang isang kaayusan ng mga bulaklak at si Nenita na naimbitahan din ay nagbigay ng isang regalo na gawa sa magandang kulay kapingalampay na bagong likha niya. Sinadya ko po itong tahiin para sa inyo, sabi ng dalaga. Wa ang ganda naman niyan na mamanghang, sabi ni Lara. Masayang tinanggap ni Luz Viminda ang malambot na tela na gawa sa lana sa kanyang mga kamay. Habang nakaupo ang bawat isa sa paligid ng hapagkainan, tiningnan ng maigi ni Luz Viminda ang kanyang anak. Walang asawang ibang tao ang magbabago sa pagmamahal, niya patungo sa isang kompetisyon ng katapatan, at hinding-hindi niya papayagan na sabihang mukhang pera ang mga taong handang tumulong sa kanya. At bakit hindi tayo mag-alay ng tagay sa pagdiriwang na ito? Masayang pag-anyaya ni Marga na hawak ang baso. Kusang naisip ni Luz Viminda ang nakakatakot na lugar na iyon, ang lamig sa lumang hukayan, at ang tapang ng pulis na nagsuot ng kanyang abrigo, na walang pag-aalinlangang sumulong sa panganib para kunin ang pwestong dapat sanay para sa kanya. Isang tagay para sa mga mabuting tao na hindi nagbubulag-bulagan kapag may nangangailangan ng tulong, pagdedeklara niya. Mula sa mga salamin ng balkonahe, nagsimula ng umilaw ng kulay kahil ang mga katabing gusali ng lungsod kasabay ang paglubog ng araw. Dalawang palapag pataas, sinadyang iwang nakabukas ni Lara ang bintana ng kanyang bahay para pumasok ang malamig na hangin. Isang payapang ngiti ang sumilay sa labi ni Luz Viminda. Ngayon, mayroon na siyang simpleng tahanan kung saan makakapagpahinga, ang walang kapalit na pagmamahal ng kanyang anak na ilang hakbang lang ang layo, at ang lubos na kapanatagan na sa pagtingin niya sa kanyang kinabukasan, hindi na muli siyang mabubulag sa malamig na anino ng isang taong inangkin ang presyo ng sarili niyang buhay.